Parable of the Talents. Yun daw yung gospel ngayong 33rd Sunday in Ordinary Time. So, yung reflection natin dyan is yung paggamit ng talents. Diba dapat ang talents is sinishare? Well, ito, kagaya nitong ginagawa ko, diba parang sinishare mo na rin ito sa 56 na katao. O yun. It's a share. Dahil yun binigay sa'yo. May avenue ka, may ibinigay sa'yo na, may ininvest sa'yo yung nasa itaas. So, yun yung ibig sabihin. Kasi may mga tao na talent na, may mga talent sila pero hindi nila alam paano nila isi-share sa ibang tao. Because they are afraid of something na hindi natin alam. Kahit nga yung mabuting pakikisama, it's a talent that everyone have, pero hindi lahat ng tao is, I mean, walang taong hindi marunong makisama para sa akin. Pero ang tingin ko lang is parang hindi nila alam paano makisama sa ibang tao. Talents is also the ability to recognize any mistake in whatever capacity you have. Yun na lang mag-disagree ka sa mali. No, kahit wala ka namang magagawa. Kasi siyempre, di ba, hindi naman lahat tayo may kapasidad na mag-correct ng mali. But the mere fact that you disagree with something wrong, it's already, kasi makikita ng mga tao yung disagreement mo sa isang bagay na mali. At magkaka-idea sila dun sa mali. Okay. Mamumulat mo sila dun sa na mali. Yun. Kasi minsan, there are people na hindi iniintindi yung mali because they have the capacity on their own. Hindi para i-correct yung mali. It's meron silang sariling paraan na gawin yung mga bagay na yun. Na sila lang. Halimbawa, may isang professor na bihirang magklase. Kung estudyante kayo sa college, may mga prof na laging wala for whatever reason or madalang silang mag-discuss ng lesson. So yung mga estudyante, may mga estudyante na talagang matalino. Because they can study on their own. So hindi nila hindi nila iintindihin yung mali kasi para sa kanila, magturo't hindi yung teacher, kaya nilang pag-aralan yung ituturo ng teacher. Isa nga, mas magaling pa sila sa teacher kung titignan mo o sa professor kung titignan mo. No, pero yung sinasabi mong pag-disagree sa mali is something na, paano yung binayad? Ikaw, masusulit mo yung tuition mo kasi kaya mong pag-aralan yun. Paano yung iba? Diba? Paano kayo mag-work as a group pagdating ng research? Yung pag-time na dumating yung research o yung project nyo or sa madaling sabi yung thesis nyo o yung research nyo, paano pag dumating yun na kailangan yung mag-work as a group tapos hindi kayo ganun ka-cohesive? Kasi meron kayong kung sila sama-sama, and then ikaw hindi dahil may kakayahan kang mag-aral mag-isa, paano yun? So, yun yung example. Di ba? Yung talent is rin yung kakayahan mong makakita ng mali and disagree with it and have some ability and got the ability to make people see yung disagreement mo. Kasi yung mga magagaling na tao, yun yung pagpapakita ng disagreement sa isang maling bagay. Although hindi naman nila necessarily kinokorek yun, pero namumulat nila yung ibang tao o yung kanilang mga kasama sa mali.
And eventually, magli-lead yun para ma-correct yung mali. Diba? Kasi meron akong classmate na gano'n nung college. In my computer science course o degree, may classmate akong gano'n na tahimik lang, hindi naman niya na-correct yung mali eh. Kasi hanggang makagraduate kami may gano'n. Pero yung disagreement na may mga maling eventually nag-lead yon para magkaroon ng mga magkaroon kami bago man lang kami graduate, magkaroon kami ng quality professors na willing kaming tutukan at willing kami na willing ituro sa amin yung dapat matutunan namin. May classmate akong ganun. Kasi yung iba, sasabihin lang is, wala, hindi, kaya ko naman yan eh. Buti nga hindi nagklase, hindi pa ako mapapagod. Pero hindi mo naisip. Yung allowance mo, yung pamasahe mo, yun ang hindi mo iniisip, sayang. Or, ang gagawin mo, pag nalaman mong wala yung professor, hindi ka nila papasok kasi wala naman yung professor. Kasi kaya mo nga mag-isa eh. Paano naman yung mga kasama mo? Paano ka magme-mesh? Diba? Kasi pag nakipag-mesh ka, mai-encourage mo sila sa tama eh. Kasi minsan, pag alam mong kaya mong mag-isa, or individually kaya mo, you tend to isolate yourself. Na intellectually, walang problema sa'yo. Advantage pa nga sa'yo. But from an emotional quotient standpoint, paano ka makikisama sa ibang tao? Diba? Kaya nga sinabi ko, lahat tayo binigyan ng talent makisama. Ang lang is, hindi natin kayang i-express kung paano tayo makisama. For whatever reason na nangyari sa atin. Diba? Meron namang tao na hindi likas na introvert, di ba? Hindi naman lahat ng tao is likas na introvert. May nangyari lang talaga sa kanila na tend to be na sa kanilang maging introvert. Na parang introvert pero hindi naman sila introvert. Pwedeng nabully sila kaya parang introvert ang dating. Or meron silang yung alam mo yun, yung meron silang stutter, di ba? Napilit nilang tinatago kaya sila isolated na tao, di ba? So yung ganun. So yun yung reflection natin sa gospel ngayong araw na to. So yun lang po.